Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video po, pag-uusapan natin ngayon si Josh Mojica at saka si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. So, kilala nyo naman siguro yung mga yan. Si Josh Mojica, alam nyo naman ang estilo niyan, yung medyo brash, millionaire, diploma or diskarte. Actually, sabi niyang ganon, billionaire daw siya. Okay, so pag-usapan po natin kung ano ba yung issue dito kasi nga kino-call out ni Attorney Guanzon si Josh na i-check siya ng BIR. Now, before we go to the issue, pag-usapan muna natin a little bit about tax para lang gets nyo kung paano gumagana itong mga bagay na to. Ngayon, lahat po ng income nyo, whether it is illegal or illegal, it is subjected to tax. Okay? Walang exception yon. Kasi I believe ang doktrina sa ating constitution that tax is the lifeblood of our country. So it is imperative for you to pay your taxes or at least mag-report kayo na sa ating government agency of how you get paid. Kasi kung meron naman tax exception yan kung mababa yung sahod nyo eh. So of course this is not an issue on that. But, yun nga. And of course, kada bibili kayo ng item, halimbawa, bumili kayo ng kangkong chips, meron yung tinatawag na VAT or yung VAT, yung Value Added Tax. So, kada bili nyo ng item, nagbabayad yung mga produkto na yon sa ating gobyerno ng maliit na tax. Pero of course, since it's nationwide and na taxation, talagang malaki yon at yun ang bumubuhay sa ating ekonomiya dapat. But, shout out sa mga politiko dyan. Pero that's another topic po. Balik na tayo dito sa issue natin for today. Okay, Rowena Guanzon pinapacheck ang tax ni Josh Mojica sa BIR. Kasi nga, ang idea kasi ni Attorney Guanzon dito is that ang alam niya is etong si Mang Inasal owner, ang youngest billionaire. Okay? I do believe kaya naging billionaire si Sir dito is binili ng Jollibee yung kanyang share sa Mang Inasal na tinayo niya and pinalago niya yon. And of course siguro may maliit na holding siya doon and of course yung cash out niya. So you would understand why si Sir yung may-ari ng Mang Inasal ay bilyonaryo. And you know, magigets mo naman yun kasi nga araw-araw puno ang Mang Inasal. Real talk yan, man. Kasi nga yung presyo abot kaya ng bawat Pilipino. Now, kasi if I'm not mistaken, ang PM1 is around mahal yata ng isang bag ng kangkong chips ni Josh. If I'm not mistaken, baka mali ako pero malapit yung magkatunog yung presyo nila. So I'm just saying that na kung ako, meron akong ganung pera, bibili na lang akong Mang Inasal. But that is a story for another day. Pero kung kangkong chips enjoyer ka naman, very good. Palakpakan mo yung sarili mo. Now, sabi nga ni Attorney Guanzon, akala ko yung youngest billionaire ay may-ari ng Mang Inasal. But nagkiklaim itong si Kangkong, BIR, pakicheck nga ang taxes ng tao na yan. Okay? Kasi nga, well, in fairness naman kay Josh kasi, kung titignan mo, hindi naman talaga sa kanya itong page na to or at least he can deny it kasi nga wala namang blue check mark. Ang sa kanya dyan is etong yung ito yun eh. Ito yung sa kanya. Ito Josh Mojica, 21 years old bilyonaryo. Ikaw, yan. So, kaso shinare niya kasi. So, siguro naisip ni Attorney Guanzon na, baka kay Josh din tong page na to. But you know, that is neither here nor there. I'm just pointing out kung whether i-deny ni Josh yan or hindi, sinususugan pa rin niya yung idea na yon. Pero, naka-air quotes kasi yung bilyonaryo. Baka kasi mindset lang yan. Mina-mindset niya na that there would come a time na magiging bilyonaryo siya. So, we don't know kung bakit niya shiner yan. Maybe because he agrees with siguro fans niya yan or maybe controlled page niya yan. Kasi mga lods, explain ko lang kung bakit yung ibang social media influencers, marami silang page. Okay, halimbawa si Josh Mojica, I think si Franklin Miano din, at one point marami siyang page. That's because of the idea of reach. Kasi nga, kada isang page theoretically has a different reach from the other page. Halimbawa, may Josh Mojica 1, Josh Mojica 2, Josh Mojica 3, Josh Mojica 4. So, kada isang Facebook account, ang iba-iba yung randomized yung
pag-spread sa content mo. Sometimes i-recommend ka sa ibang tao, sometimes hindi. Ganun talaga. So pag mas marami kang account, theoretically, mas malawak yung reach mo kasi nga mas maraming recommendations ang pwedeng gawin ng Facebook sa'yo. And actually, it also happens for all social media platforms, di ba? So, kaya kita nyo yung dating schema ni Franklin Miano, yung sobrang daming accounts, ganun yung idea doon. And I think si Andrew Tate din, ang nagpauso yata nitong ganito. And ginagawa na nung ibang influencer ito sa Facebook. Oh, pero ganun talaga. I mean, with or without that kasi kilala na rin si Josh Mojica. So, ubiquitous part na siya ng internet or napaka-common na ng pangalan ni Josh dito. So, yun nga. So, pinapaimbestiga siya ni Attorney Guanzon to the extent po of BIR urged to probe billionaire claims tied to Kangkong chip seller. Ayan, biruin mo. As of this writing, however, the post is no longer visible on the official page but the post can be still unofficial, okay? Ano bang magandang ito. Akala ko, hindi, basa na natin yan. Ito na. In 2022, Sen Win Gatchel pushed for higher taxes on the country's wealthiest individuals. Noting many of them were not included in the BIR list of top income payers. Ayan. At doon ka magtataka dahil bilyonaryo sila pero wala sila sa top taxpayers list. Meron din silang dapat ayusin sa sistema natin para yung mga yun mayayaman ay mas mataas ang bayaran. Kasi nga, depende kasi yan sa i-declare mo sa BIR. And of course, if you have very good tax lawyers, magaling silang magpa-ikot ng income, di ba? So, I'm not the one to talk about that kasi hindi naman ako isang tax expert. Pero as far as being a social media influencer, insofar as my capacity as that, medyo alam ko yung sistema na yan. So, pero I don't wanna share, baka magkamali ako eh. Yung konsepto na tinawag nating progressivity, kung sino ang kayang magbayad ay dapat mas malaki ang kanyang bayaran. So, depende talaga yan. Kasi nga, there are good, if you have good lawyers na kayang ilagay yung assets mo dito, eto lang yung babayaran mo. 'Di ba? So, I don't know. Pero shout outs kay Rosmar kasi si Rosmar malaki yung binabayaran niya sa BIR for being I believe multimillionaire as she is. Okay, so saan tayo pupunta ngayon? Ngayon kasi gusto kong pakita sa inyo how rich Josh Mojica is or kasi ang problema kasi kay Josh kasi talaga yung realistic kasi gusto ko din maintindihan nyo kung gaano ka-realistic talaga yung maging isang Josh Mojica sa panahon ngayon or even maging Rowena Guanzon kasi not everyone is going to earn millions of pesos. Now, I did prepare a normal curve na tinatawag. So, this is a normal curve. Papakita ko sa inyo. Ayan, siguro mas maganda dito para yan. Ito yung tinatawag din is isang normal curve. Now, sa normal curve kasi, ito kasi, ginawa itong normal curve na to, ito yung average income ng Pilipino. Nandito, most of us, kayong nakikinig sa akin, around 25,000 pesos ang kinikita nyo. More or less, lahat ng Pilipino, lahat ng average income earners nandito sa gitna. And kung bata kayo at wala kayong trabaho, malamang nandito kayo. Okay? So, nandito kayo sa left side of the curve. Ngayon, sila Josh Mojica nasa right side of the curve na yan. Kita nyo, etong part na to, pag nandito ka na, sa 100K earning ka na, according to this data, nasa extremely rich ka na. Ang idea dyan kasi, very few na lang yung nandito. Okay? Pero hindi ka naman talaga totoong extremely rich sa hirap ng buhay dito. Siguro extremely high earning ka na dito, 'di ba? So pag 100K a month ka ang kita mo, 'di ba? Nandito ka na agad, okay? Tapos nasa gitna ka naman kung 25K yan. So this is something that you should note kapag ka nag-a-analyze kayo ng mga bagay na about sa kaperahan. Kasi nga, if you're earning this much, nasa average kayo, which is not bad at all. Now, ang ginawa ko, gumawa ulit ako ng isang
isa pang normal curve, now considering yung mga earnings ni Josh Mojica. And ito yung papakita ko sa inyo. Magugulat kayo. Kasi look, ito yung earnings ni Josh Mojica. Nasa super rare siya. 'Di ba? Tayong yung mga kumikita ng malalaki, nandito lang tayo. Meaning to say, yung mga milyonaryo yung nakikita sa internet, nandito sila. Gets nyo? Para pumunta kayo dyan sa area na yan, malaki-laking negosyo ang kailangan nyo. Meaning to say, wag nyong gawing standards yung mga tao na nasa super rare. Kasi most of the time, hindi nyo maaabot yan. I'm not saying na hindi nyo kayang abutin yan. I am just saying that set your expectations. Set your expectations pagdating sa kapirahan. Kasi hindi tayo lahat ay makakadali ng isang malaking negosyo like Mang Inasal or for this matter yung kay Josh Mojica. 'Di ba? Ang problema kasi ngayon, sobrang ginaging standards na si Josh nung mga, or at least meron mga kabataan ngayon na tinitignan yung storya niya as something na attainable on a normal scale of life. The fact of the matter is, kahit ikaw magbenta ka ng kangkong chips na gayahin mo yung business model niya, hindi pa rin necessarily na magiging ganun ka ka-successful. There are a lot of factors dyan, intangible factors na wala kang control, kaya siya naabot yun, di ba? So, ilagay naman natin sa ibang business. Kahit ikaw, Mang Inasal business ka, kung hindi mo ni-research ng maayos yan, kung hindi mo tinrabaho ng maayos yan, hindi mo rin maaabot yung nangyari sa naging point ng buhay ng may-ari ng Mang Inasal. So you better, the best option that you can do is to live your life to the fullest and live in moderation na tinatawag. Meaning to say, kung kumikita ka ng 25,000, okay lang yun. Hanap ka na lang ng ibang source of income. Kung hindi naman kaya, ayos lang. Live within your means. Diba? Hindi mo naman kailangan maging bilyonaryo para maging masaya sa buhay. Of course, masaya magkaroon ng maraming pera. Pero do you really need it to have a fulfilling life? Maybe there is more to life than just money. Diba? Of course, to each its own tayo kung ano yung life choices mo. Kung gusto mo maging magpayaman, very good sa'yo. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.